Hi guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Vice President Sara Duterte, inupakan yung mga salot dyan sa kamera. Yung mga buhayang congressman at congresswoman. Nakakabilib tong si VP. Kahit dihado siya, makikita mo lumalaban, matapang. At nagsalita na siya tungkol dito sa impeachment. Ito nga po yung kanyang post sa kanyang FB. Ating babasahin. The latest pronouncement by some members of the House of Representatives, ayan, sa Kamara, on a new impeachment complaint is not surprising. Its timing reveals a pattern that has become all too familiar. Not long ago, Senator Chis Escudero, Representative Toby Chanco, and several House members revealed that back in the February 2024 signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocation. Ibig sabihin, may bayad po yung mga nag-impeach kay BP Sara. Their statements have unmasked the truth that the impeachment complaint against me was never really driven by principle but price. Hindi ito prinsipyo, hindi base sa ebidensya, pero sa sa pera, sa price. Despite such revelations, no inquiry or investigation was conducted to hold anyone accountable for the billions of pesos that were squandered on political warfare when they should have been used to serve the Filipino people. Sinabi ko na ito dati, yung ginastos dyan sa pirmahan is 32 billion pera ng taong bayan para lang sa impeachment ni BP Sara. 32 billion. Kung yung Bukana Bridge ay 3 billion, 3.1, edi kung 3 billion yan, 10 Bukana Bridge ang magagawa niyan. Kaya lang, napunta lang sa kanila. Ninakaw lang. I have always stood ready to answer any allegation grounded in fact and truth. But I cannot remain silent while the impeachment process is being twisted in a budget-driven racket. Yan, ginagawang racket. Kaya yung mga maiingay na naririnig nyo, i-racket nila yan. Filipinos deserve better. Syukran. Yung mga racket nila yan eh. Kaya yung mga nag-iingay dyan, nagpapalakas yan. Siguro, pag malakas, pag maingay ka, baka mas mahal ang bayad sa pirma mo. Ginagawa nilang negosyo itong impeachment. Meron nga itong dating congressman. Hindi ko alam kung dating congressman o congressman pa rin siya. No? Meron siyang sinabi tungkol sa Makabayan Black. Eto, pakinggan nyo na lang. Bayan, kabataan, Gabriela, tumatanggap na sila. Nung araw, kasama namin yan sa opposition, we were in the minority, kasama namin Gabriela, Bayan muna, kasama namin yan, they will never accept any allocation from Congress. Pero ngayon, naku, ang lalaki ng tinatanggap. Naku po! Yung Terry Ridon, he used to be kabataan, representative. Siya ang kabataan, pero na-DA yan, Hindi ko na sasabihin kung bakit na-DA. DA, disciplinary action. Pero ngayon kung magsalita, akala mo kung sino. Pero na-DA yan, natanggal yan as congressman representing the party list, the kabataan party list of the NDFC, PNP. So, ngayon, kung magsalita, para pabor na pabor kay BBM, kontra na kontra kay Vice President Sara. Pero yun, galaw lang nila yan para makakuha ng pabor. Ayun. Unlike before na ayaw nila tumanggap, any form of favor, ayaw nila tumanggap. Sinasabi ko pa ano, dahil minority kami. They are supposed to be given an allocation. Kami, 70 million per semester yan. Sila, binibigyan sila rin ng 70 million. Ayaw tanggapin. Sabi ko, kung ayaw yung tanggapin, ako na lang tatanggap para sa inyo.
pero kayo mamili ng mga projects. Ayaw talaga nila. Pero ngayon, naku, hindi lang tinatanggap, hinihingi na. That's how they operate. Huwag kayo Oh. Ang tawag niya, they operate. Una niyang binanggit, anak bayan. 'Di ba yan ang founder niyan ni si Risa Hontiveros? Ganyan din ang gawain niyan. Pera. Mga salot nga yung mga yan eh. Mga mukhang pera. Kita nyo? Lumalabas na talaga yung katotohanan na itong impeachment, ginagawa nilang negosyo ng mga komunista. Ginagawa nilang negosyo. At the same time, galit na galit sila sa Duterte. So, double purpose yung ginagawa nila. Anti-Duterte siya, at the same time, pinagkakakitaan nila. Tapos, dahil nga dito sa flood control na umingay sa buong mundo, umingay po sa lahat ng bansa, madadivert pa nila yung flood control pagdating ng 2026, pagsapit ng February. Ang impeachment na po ang pag-uusapan. Yan na po yung laman ng balita. So makakalimutan yung flood control. Pero hindi siguro makakalimutan yan ng sambayanan. Dahil umingay na yan sa buong mundo. Tingnan nyo dati pala silang hindi tumatanggap. Ewan ko kung bakit hindi sila tumatanggap. Baka marami pang nagbibigay sa kanila ng mga oligarko. Kasi may mga revolutionary tax na kinukuha yan sa mga oligarko. Siguro nakatikim, nasarapan, no? Ayan. Hindi lang tumatanggap ngayon, nanghihingi na. So gagawa lang sila ng pabor sa kaaway ng mga Duterte, si BBM. Ayan na. And gumagawa na rin sila ng pera. Talagang salot. Grabe po itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang daming nakapaligid na sindikato. Tapos sa Senado, merong isang senador. Alam niyo ba yung intriga sa isang senador na nilalabas niya yung isang Viva Max. Sexy, tas badyog ba, no? Malaki. At dinadala sa Soler, 5-star hotel yan, o baka 7-star hotel na nga yung Soler na yan eh. At kung mag-tip daw itong senador ay 250,000 at umaabot minsan ng 300,000. Umamin yung babae. Nasa Facebook na, nagsisirculate na po yan. Umamin nagpost pa nga Ang senador, ang pangalan niya ay may letter R. R. At yung apelyido niya ay may letter F. Yan po ang lifestyle ng senador na yan. Diyan mo makikita na talagang walasak sa sa pera. Ibig sabihin, maraming pera. Kaya, itong senador na to, noong 2023, 24, 25, malamang may mga insertion din yan. Tumanggap din yan ng 25%. Kaya lang, nagpapaalipin siya kay BBM para hindi siya matulad kay Jinggoy, kay Bong Revilla, kay Bato. Kaya, ayan, nagpapaalipin, himod tumbong. Kaya marami pong nalaman natin o maraming nabulgar kung ano yung mga tunay nilang pagkatao dahil dito sa malawakang korupsyon na ito. At nabulgar din yung pamilya Marcos. Talagang hindi mo alam kung ano itatawag mo dito sa bangag, baliw, magnanakaw, sugapa, tuso, lahat na Lahat na pwedeng itawag diyan. Ano kaya mangyayari sa susunod na impeachment?
sana naman hindi sila magtagumpay. Hanggang dito lang po, maikli lang yung ating vlog. Nagpahinga po ako ng mga nakaraan, 2 days yata yun. Dapat nga hindi ako magbablog ngayon. Siguro Martes pa sana ako magbablog. Kaya lang, mahirap pag 4 na araw wala kang vlog. Mahirap dahil natatabunan ka ng ibang channel. Okay, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.